Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay atin pong ibinabahagi sa inyo sa lingkong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay let us all be humble to God through Jesus Christ. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ito yung mga mensaheng ito mula doon sa Bagong Tipan o mabuting balita ng pag-aari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 5, ito po yung mensahe. Mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat tatamuin nila ang ipinangako ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 18, talatang 4. Ito po ang mensahe. Ang sino mang magpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 23, talatang 11 hanggang 12. Ito po ang mensahe. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ipagpatuloy po natin sa 1 Korinto, Kabanata 1, talatang 28 hanggang 29. Ito po yung mensahe. Pinipili niya ang mga tinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito upang pawalang halaga ang mga inuturing na dakila sa sanlibutan, kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talatang 3 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa paghangad ninyong matanyag. Bagkos ay magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo ay mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang inyong sarili. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Yan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Hebreo, Kabanata 13 at talatang 15. Ito po ang mensahe. Kaya't lagi kayong maghandog ng hain ng papuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, pagpupuri nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito. At pasalamatan natin ang ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Maraming salamat sa kanyang gabay na ito. At ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa tema na let us all be humble to God through Jesus Christ. Yan. Nais ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Kristo na tayong lahat, tayo ay maging mapagpakumbaba o tayo ay magpakababa o maging simple tayo sa ating pamumuhay. Huwag tayong mayabang, huwag tayong hambog. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Gayahin natin ang ating banal na Panginoon sa Kristo o ang kanyang ginawa ng ating banal na Panginoon Diyos na nagpakababa siya sa paglilingkod sa ating bilang tayo mga nilikapa. Nagpakababa pa siya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na pinapangintao niya at nagpakababa. At ang Panginoon sa Kristo ay sinunod ang banal na Panginoon Diyos at nagpakababa siya upang ang mga tao ay kanyang samahan at magabayan para sa mabuting pamumuhay at may kaligtasang spiritual at kanyang isalba nga doon sa naging pag-alipin ng demonyo sa atin. So ngayon tayo ay maging simple o maging humble tayo sa ating pamumuhay. So kagaya nung sa pamahalaan, yung mga nasa pamahalaan sila ay mga lingkod at dapat sila ay simple na naglilingkod at nagpapakababa para sa mga paglilingkod sa tao at hindi sila mayabang doon sa kanila mga tungkulin sapagkat sila nilagay doon para maglingkod, hindi para magyabang nung kanilang mga tungkulin. So kung ikaw ay ganun kababa, ikaw ay lalong binibigyan ng mahalagang tungkulin para pamunuan mo yung yan ba? Bilang namumuno, ikaw ay isang mabuting lingkod.
humble, hindi mayabang bilang nilagay bilang pinuno. Sapagkat ang trabaho mo ay paglingkuran yung mga tao bilang mamumuno. Yan. Ang paglilingkod mo ay bilang mamumuno doon sa mga tao. Pero kung gagawin mo yung pamumuno yung pagyayabang mo, na ikaw ay ganun, makapangyarihan, ay mali yun. Ikaw ay ibababa ng ating banal na Panginoon, kagaya ng ibang mga naging hari noon sa iba't ibang bansa. Halimbawa, yung sila ay masyado nagiging nagmamata sa Diyos at nagiging sa kanilang kapangyarihan, kaya nung hari ng Babylonia, yun, pinarusahan siya ng Diyos, yun, nasiraan ng bait, at saka siya pinabagsak yung Babylonia. Pangalawa, yung sino nga ba yun? Si Herodes, nagmata sa Diyos, ayun, tetok siya ay pinarusahan ng anghel. Kaya huwag tayo magmalaki sa ating banal na Panginoon, lalo kung tayo nasa pamala. At bilang mga simpleng mga tao, huwag nating gawin na tayo ay maging huwag nating pakanasayan na tayo magyabang na maging tanyag, kundi tayo magpakababa para tayo ay itaas ng ating banal na Panginoon. Sapagat magiging yayabang ka, ayaw ng Diyos na mayabang, ikaw ay kanyang ibababa doon sa mga ganun. Dahil ang gusto ng Diyos, simple ka, hamak ka, yung ikaw ay mapaglingkod, yung mga ganun. Ibig sabihin, hindi ginawa ng Diyos na yung mga hamak ay kanya binigyan ng pansin para hindi maging mayabang yung lahat. Ibig sabihin, kapag ikaw ay naging mayabang, baliwala ka sa Diyos. O anumang yaman na pinagkaloob niya, na pagyayabang mo, hindi naman sa iyo yun. Kahit pa sabihin pinaghirapan mo, sa Diyos pa rin yun. Kaya, kaya tayo ay magpakumbaba sa ating banal na Panginoon Diyos, gayon din sa ating banal na Panginoon. So, kagaya ng ginawa ng tatlong haring mago, na sila ay nagpakumbaba sa ating banal na Panginoon Kristo, na yung kanilang iniisip na haring isusugo ay andoon sa sabsaban. Kaya man yung nadatnan nila, sila ay nagpakumbaba at naghandog ng mga regalo doon sa ating Panginoong Kristo. At ang Panginoong Kristo ay ganoon na lamang ang pagpapakababa na ginawa niya nang siya ay isugo ng Panginoon Diyos. Siya ay siyempre nakasilamuha doon sa mahihirap. So, ibig sabihin, ang Diyos ay nagpakababa nang siya ay isugo sa mundo, nakasilong siya doon sa dampa, hindi doon sa bahay ng kaharian para pangaralan yung mga tao para sa kaligtasang spiritual at iligtas, kundi sa isang mababang o simpleng pamumuhay. Doon siya nagsimula. O doon siya sumilong, ika nga, para kumbaga man, pupunta ka sa isang lugar, presidente ka, sa halip na tumungo ka doon sa hotel, nakasilong ka doon sa bahay ng mga mahihirap doon. Diba? Isang napakalaking karangalan ng mga mahihirap para doon makasilong sa iyo ang Panginoon Kristo, ang isang presidente halimbawa, diba? Isang mataas na opisyal, yung Diyos pa yun, diba? Isang napakalaking karangalan yun na tayo, na doon sila nakasilong para ang lahat ay gabayan para sa mabuting pamumuhay. So yun, diba? Ngayon ay hindi ngayon makapagmamalaki yung mga mayayaman dahil yung kataas-taasan ay doon nakisilong doon sa mahihirap. Ibig sabihin, parang pagmamayabang mo, bakit hindi ka makisilong sa amin? Kami ay mararangya yung pamumuhay. Hindi mo baho rin sa lugar ka, halimbawa gano'n. Pero doon ka nakasilong doon sa mga tingin nila mga mababahong lugar at mahihirap. Diba? Mga tipong gano'n. So, yun at yan ang ating nais ng banal na Panginoon. Tayo ay huwag maging mapagmalaki, huwag mayabang, tayo ay maging yung simplicity, humbleness, yan ang gusto ng ating banal na Panginoon. At ganyan tayo dapat mamumuhay sapagkat kung tayo ay magiging mapagmataas, ibababa tayo ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Hayaan mo na yung iyong ginagawa ay yung karangalan na gusto mo mangyari ay ibibigay sa iyo ng ating banal na Panginoon. Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, gumawa ka ng mabuti at yung karangalan ay ibibigay sa iyo ng ating banal na Panginoon. At muli, sana nagabayan naman kayo ng Bible Life Promotion sa inyong sa pagbabahagi ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay. Kayo ay nagabayan ng mabuting balita at kayo
kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang espiritual sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yan mula mabuting balita at Panginoon sa Kristo. At sa tulong at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, tayo nananampalataya at palagi niya tayong gabayan ng kanyang pagmilagro kaliwanagan o ng kanyang gabay sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yan, at kayo ay mahikayat ng kanyang mga pagmimilagro at pagliliwanag para talimayin ng mabuting balita. Gayunman, higit ay pakinggan natin ang mabuting balita sapagkat yan yung gabay sa atin para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yan. At malaman natin yung ano ang mga nangyayari sa ating paligid na mga nangyayaring ganyan na ano ba yan? Yan na mga paghihimala at mga gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat tayo ay hindi natin malalaman kung ano yung mga bagay na himala without the words of the God para tayo ay ugabay sa atin ng mabuting balita. Ibig sabihin, maano natin na ang Diyos pala ito ay gumagabay sa atin. Either ito ay hindi man magsalita sa atin through His mga paghihimala. Pero yung paghihimala ng ginagawa, yung ginawa na nakagaya ng banal na Panginoon sa Kristo na nagsusubo siya ng mga propeta at kagaya ng bugtong na nakaisinubo niya. So yan ang napakahalaga. At higit pa doon sa kababalagan na iba na ang Panginoon sa Kristo ay sinugo para ibigay sa atin yung salita o yung aral ng ating Panginoon, yung pamamahala na nais niya. So yun. At muli doon sa interpetunity ay patuloy tayong magkaisa dyan at mag-unawa ng reliyon at magpairal tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa sangkatauhan. Tayo ay mapamuhay ng may kaligtasang spiritual. Sabagat yan ang nais ng Diyos na tayo mabuklod sa kapayapaan sa pananampalataya sa Kanya. Ayaw niya ng kaguluhan. At doon sa CBCP Vatican Church, kayo ay maliwanagan. Patuloy na maliwanagan ng Banal na Santa Maria at inyong patuloy na pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, ang Bible Lives Promotions ay patuloy nating mapagbuklod ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita at gabay ng ating banal na Santa Maria at iba't ibang himala na gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo sa atin. At doon sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan at talimain nyo kayo ay magkaroon ng mabuting pamamahala at talimain nyo at ipaglingkod ng lubos sa mga karapatang tao. Yun. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.